Sa pamilya ni Mang Densyo, 5 anak ang palaging pinagmamalaki niya, ngunit madalas ay hindi kasama rito si Maki. Ipinagmamalaki niya ang kanyang panganay na anak na guro, ang pangalawa na isang dentista, at ang ikatlong anak na manager ng bangko. Ang ika-4 ay isa ring profesional sa larangan ng engineering. Sila ay mga haligi ng kani-kanilang larangan, mga anak na anumang magulang ay ipagmamalaki. Ngunit iba ang tingin niya kay Maki, ang bunsong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa hapagkainan, madalas na pag-usapan ang tagumpay ng bawat isa. Talaga namang nakaka-proud ang mga achievements ninyo, tuwang-tuwa na wika ni Mang Densyo sa kanyang mga anak habang ipinapasa ang kanin. Ikaw, Maki, kailan ka magkakaroon ng maipagmamalaki? Nakayuko lang si Maki, pinipilit na huwag masaktan. Tay, masaya naman po ako sa pagtitinda ng fishball, mahina niyang sagot, umaasang sapat na ito para hindi na siya muling husgahan. Fishball, hanggang dyan ka na lang ba? Kailan ka ba aasenso? Iritadong sambit ni Mang Densyo, hindi maitago ang pagkadismaya. Tignan mo mga kapatid mo, panay profesional, may mga sariling karera. Nanatiling tahimik si Maki, ngunit sa loob-loob niya ay may kumukulong galit at sakit. Palagi siyang nasa anino ng kanyang mga kapatid, palaging kinukumpara, palaging kulang. Ngunit sa kabila nito, alam niyang may halaga ang kanyang ginagawa. Sa mga mata ng kanyang mga suki, sa bawat ngiti ng mga batang natutuwa sa kanyang mga fishball, may halaga siya. Sa gabi, habang nagpapahinga si Maki sa kanyang maliit na silid, hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Bakit hindi nila makita ang halaga ng ginagawa ko? Hindi ba sapat na masaya ako, may maliit na negosyo at wala akong inaapakang ibang tao? Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang siya ay nag-iisa sa kanyang laban. Walang nakauunawa, walang pumapansin sa pagsisikap niya. Napatingin siya sa kanyang lumang kariton sa labas, na ngayon ay nakabalot sa lumang tolda. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng buwan, kumikislap ang mga tulo ng ulan sa itim na gulong nito. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nangako si Maki sa kanyang sarili. Balang araw, mapapatunayan ko rin ang halaga ko. Hindi lang ako simpleng tindero ng fishball. May halaga ako. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. May bagong sigla sa kanyang mga mata, bagong determinasyon sa bawat hakbang. Magsisimula siyang patunayan sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na hindi lang siya basta-basta. May mga pangarap si Maki, at porsigido siya itong abutin. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtitinda, naupo si Maki sa ilalim ng poste ng ilaw sa isang eskinita sa Maynila. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahina at gutom na boses ng isang nilalang. Maki, tulungan mo ako. Nagulat siya ngunit agad tumingin sa paligid. Doon niya nakita ang isang maliit na duwende na nakaupo sa tabi ng poste, nangangatog at mukhang gutom na gutom. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Maki, pilit na pinapagaan ang sitwasyon habang inaabot ang isang stick ng fishball. Kain ka na, ngumiti ang duwende at mabilis na kinain ang fishball, kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan. Salamat Maki, sabi nito matapos maubos ang pagkain. Ako si Lambong, at dahil sa kabutihan mo, bibigyan kita ng isang mahalagang regalo. Ipinatong ni Lambong ang kanyang kamay sa isang maliit na lata na dala nito. Sa isang iglap, ang lata ay naging isang malaking galon na mayroong kalahating mantika. Ano to Lambong? Tanong ni Maki, halatang naguguluhan. Ito ang mahiwagang galon ng mantika, paliwanag ni Lambong. Sa mantikang ito, ang iyong fishball ay magiging pinakamasarap sa buong Maynila. Ngunit higit pa riyan, ang galon na ito ay hindi kailanman mauubusan kung tama ang paggamit mo. Talaga? Paano naman? Tanong ni Maki, na parang hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Lambong at hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel. Ito ang orasyon. Kapag halos maubos na ang mantika, basahin mo ito ng may buong puso at tiwala. Kapag ginawa mo ito ng tama, mapupuno ulit ang galon. Tumango si Maki habang tinatanggap ang papel. Subukan mo ngayon, sabi ni Lambong, sabay turo sa galon. Hinawakan ni Maki ang galon na may kalahating laman ng mantika at binasa ang nakasulat. Mantika ng buhay, punuin ang galon, dalay sarap, biyaya't kahandaan, paglingkuran ang mundo ng buong puso, sa kabutihan, magbalik ng buong buo. Biglang kumislap ang galon, at sa harap mismo ng kanyang mga mata, unti-unting napuno ito ng mantika,
Tila isang ilog ng ginto ang bumubuhos sa loob. Hindi makapaniwala si Maki, ang mantika ay tila may buhay at kumikislap sa liwanag ng poste. Hindi ito totoo, sabi niya, halos hindi makapagsalita. Ngunit ngumiti si Lambong. Ito ay totoo Maki, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay may hangganan. Kung gagamitin mo ito para sa pandaraya o kasakiman, mawawala ang bisa nito. Ang mantikang ito ay para sa kabutihan, para sa iyong mga suki, at para sa iyong pamilya. Huwag mo itong abusuhin. Napatingin si Maki sa galon, puno ng pasasalamat at pagkamangha. Salamat Lambong. Hindi ko ito sasayangin. Pangako, gagamitin ko ito ng tama. Alalahanin mo, dagdag ni Lambong bago ito maglaho sa hangin, ang tunay na mahika ay hindi lamang nasa mantika. Nasa puso mo ang tagumpay, Maki. Ang mantika ay magbibigay ng daan, pero ikaw ang gagawa ng kwento mo. Sa gabing iyon, naglakad pa uwi si Maki na dala ang mahiwagang galon. Sa kabila ng kanyang pagod, pakiramdam niya ay binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang isipan, naisip niyang simula pa lamang ito ng isang pambihirang kwento. Maaga pa lamang ay naghanda na si Maki para sa isa na namang araw ng pagtitinda. Sa unang pagkakataon, gagamitin niya ang mahiwagang mantika na ibinigay sa kanya ni Lambong. Kahit may halong kaba, isinama niya ang mantika sa kanyang karaniwang proseso ng pagluluto. Habang umiinit ang mantika sa mainit na kawali, hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa kanyang mga fishball. Nang magsimula ng mabuo ang golden brown na kulay sa mga fishball, isang kaaya-ayang amoy ang kumalat sa hangin. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga mamimili na lumalapit, na aakit sa bango. Ano ba yang bago mong luto Maki? Amoy palang ulam na, sabi ni Aling Nena, isa sa kanyang mga suking dumaan para bumili ng fishball. Subukan niyo po, Aling Nena. May bago akong ginamit na sangkap, nakangiting sabi ni Maki habang iniaabot ang isang tuhog ng fishball. Pagkakagat pa lang ni Aling Nena, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ay, Maki, ano to? Bakit ang sarap? Hindi ito gaya ng dati ah. Secret po, biro ni Maki sa matanda, sabay ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood ang reaksyon ng iba pang sumubok. Hindi nagtagal, dumami ang mga mamimili. Lahat sila ay may parehong reaksyon, mga ngiti at pagtataka sa kakaibang sarap na kanilang natikman. Grabe, Maki, kailangan mo magbukas ng resto. Hindi lang ito pang kalye, pang restaurant ang lasa, wika ni Mang Tonyo, isa ring suki na kumuha na ng pangalawang tuhog. Nagpatuloy ang ganitong eksena sa ilang oras. Subalit, hindi inaasahan ni Maki ang bilis ng pangyayari. Dahil sa hindi inaasahang dami ng bumibili, bigla siyang nagkulang sa supply. Maki, wala na bang susunod? Bitin kami dito, reklamo ng isang bagong customer na si Joel, na nakatikim lang ng isang tuhog at gusto pa sana ng dagdag. Pasensya na po, nagkakaubusan na talaga. Bumalik na lang po kayo bukas, paumanhin ni Maki, ramdam ang bigat sa dibdib na hindi niya maibigay ang kahilingan ng mga tao. Nang mag-isa na lang siya at nakapagsara na ng kariton, umupo si Maki sa isang tabi, pinagmamasdan ang walang laman niyang mga lalagyan. Bagamat siya ay napagod at nagsimulang mag-alala sa kung paano niya mapapanatili ang ganitong dami ng demand, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang kakaibang saya at pag-asa. Sa unang pagkakataon, nadama ni Maki ang kanyang halaga, hindi lang sa kanyang sarili kundi sa komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Isang araw, abala si Maki sa kanyang pagtitinda nang mapansin niyang napakahaba ang pila ng mga tao. Sa bawat araw, mas humahaba ang pila ng mga tao, mga bata, estudyante, magulang, at maging mga nagtatrabaho. Sa bawat tuhog ng fishball na kanyang iniaabot, napupuno ang paligid ng mga ngiti at saya. Maki, napakasarap talaga ng fishball mo, ani Aling Nena habang hawak-hawak ang dalawang stick ng fishball. Bakit hindi ka magdagdag ng iba pang klase ng sarsa? Sigurado ako, mas maraming bibili. Nakangiting tumango si Maki, susubukan ko po Aling Nena. Pagkatapos ng mahabang araw, habang nag-aayos ng gamit, biglang lumitaw si Lambong sa tabi ng kanyang kariton. Maki, mukhang maraming bumabagabag sa'yo, sabi ng duwende habang umuupo sa gilid ng bangko. Oo Lambong, sagot ni Maki habang inaayos ang kanyang galon ng mantika. Iniisip ko kung paano ko mapapasaya pa ang mga mamimili.
Gusto kong magdagdag ng iba't ibang klase ng sarsa, pero natatakot akong baka hindi nila magustuhan. Tumawa si Lambong. Maki, ang mahalaga ay ilagay mo ang puso mo sa ginagawa mo. Tutulungan kita, pero una, tingnan mo ang galon mo. Pagtingin ni Maki, napansin niyang halos maubos na ang mantika. Napatigil siya, napakunot ang noo, ngunit naalala niya ang oras yung itinuro ni Lambong. Maingat niyang kinuha ang galon at bumulong ng tahimik. Mantika ng buhay, punuin ang galon, dalay sarap, biyaya't kahandaan, paglingkuran ang mundo ng buong puso, sa kabutihan, magbalik ng buong buo. Agad na kumislap ang galon, at sa harap ng kanyang mga mata, muling napuno ito ng mantika. Huminga ng malalim si Maki, puno ng pasasalamat. Tahimik niyang ibinalik ang galon sa kanyang kariton. Sa gabing iyon, nagdala si Lambong ng mga kakaibang sangkap mula sa kanilang kaharian, mga pampalasa at sangkap na hindi pa nakikita ni Maki. Ito ang ilan sa mga pinaka-espesyal naming herbs at spices. Gamitin mo ang mga ito sa paggawa ng iyong mga bagong sarsa, paliwanag ng duwende. Nagtrabaho si Maki sa kanyang maliit na kusina, sinubukan ng iba't ibang kombinasyon ng mga pampalasa. Gumawa siya ng tamis-anghang na may kakaibang init mula sa mahiwagang sili, creamy garlic na may halong damong nagbibigay ng mas masarap na aroma, barbecue sauce na may smoky flavor mula sa espesyal na pulbos na dala ni Lambong, at spicy chili sauce na mas malasa ngunit hindi sobrang anghang. Kinabukasan, nagpa siya si Maki na ipakilala ang kanyang mga bagong sarsa sa mga suki. Mga suki, subukan niyo po itong mga bagong timpla ng sarsa, tawag niya habang iniaabot ang mga fishball sticks. Grabe, Maki, espesyal talaga itong fishball na ito, sabi ni Mang Tonyo habang tinitikman ang barbecue sauce. Yung creamy garlic mo, Maki, para kang nasa restaurant, dagdag ni Aling Cory, halos mapapikit sa sarap. Ang mga reaksyon ng mga tao ay nagbigay kay Maki ng inspirasyon. Hindi nagtagal, napansin niya ang pangangailangan para sa mas malaking espasyo para sa kanyang negosyo. Nagpagawa siya ng bagong cart na mas malaki, may compartments para sa bawat sarsa, at may maayos na disenyo. Sa pagbubukas ng bagong cart sa kalapit na barangay, dumagsa ang mga tao, dala ang balitang ito ang pinakamasarap na fishball na may pinakamasarap na sarsa. Sa bawat araw, habang mas dumadami ang bumibili, hindi nakalimutan ni Maki ang kanyang orasyon at ang mahiwagang mantika na naging kasangga niya sa kanyang tagumpay. Ngayon, ang fishball cart ni Maki ay hindi na lamang simpleng tindahan ng fishball. Ito na ang naging simbolo ng kanyang pangarap, malasakit, at ang mahiwagang tulong na nagbigay daan sa tagumpay. Sa bawat tuhog na iniaabot niya, nadarama niya ang kasiyahan na hatid ng pagbibigay ng pinakamainam sa kanyang mga customer. Sa araw ng kaarawan ni Mang Densyo, ang tahanan ng pamilya ni Maki ay puno ng saya at pagdiriwang. Ang mesa ay siksik sa masasarap na pagkaing inihanda ng buong pamilya, mula sa mga paboritong ulam ni Mang Densyo hanggang sa mga espesyal na kakanin. Ang buong pamilya, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at kapitbahay, ay nagtipon upang ipagdiwang ang espesyal na araw. Si Ate Mila, Kuya Dino, at Ate Lorna ay masigasig na nagkukwento tungkol sa kanilang mga tagumpay at mga bagong kaganapan sa kanilang mga karera. Si Mang Densyo, nakikinig ng may ngiti, ay paminsan-minsang tumatango at nagbibigay ng komento sa mga kwento ng kanyang mga anak. Nang dumating ang oras para kay Maki na magbahagi, ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa ngunit may bahid din ng pag-aalinlangan. Maganda naman po ang takbo ng negosyo. Nagbukas ako ng bagong cart sa kabilang barangay, at marami po ang tumatangkilik sa fishball, mahina niyang sabi, ang kanyang mga matay pilit na umiwas sa tingin ng kanyang ama. Nakaramdam ng tensyon sa hapagkainan. Si Mang Densyo, matapos marinig ang balita mula kay Maki, ay hindi maitago ang kanyang pag-aalinlangan. Fishball lang. Kariton lang yan sa kanto, hindi ba? Hindi mo ba naiisip magkaroon ng mas seryosong trabaho? Yung mga kapatid mo, tingnan mo, umuunlad na sa kanilang mga propesyon. Napayuko si Maki, ang sakit ng mga salitang binitawan ng kanyang ama ay tila tumusok sa kanyang puso. Tay, sinisikap ko pong gawin ang makakaya ko sa negosyong ito. Hindi po basta-basta ang pagpapatakbo nito, at marami na po akong natutulungan dahil sa negosyong ito. Nakakatulong. Maki, sana'y isipin mo naman ang kinabukasan mo.
Hindi lang puro pagtitinda ng fishball, mariing sabi ni Mang Densyo, ang bawat salita ay tila may bigat. Tumahimik ang hapagkainan. Ang ibang mga kapatid ni Maki ay nagpalitan ng mga tingin, hindi sigurado kung paano mapapagaan ang bigat ng sandali. Habang tumutunog ang kutsara at tinidor, nagpatuloy ang hapunan, ngunit ang dating masayang usapan ay napalitan ng katahimikan. Pagkatapos kumain, dali-daling nagpaalam si Maki at nagtungo sa isang sulok, labis ang nararamdamang pagkabigo. Hindi nagtagal, sinundan siya ni Lambong, na dala ang kanyang walang sawang suporta. Maki, huwag mong masyadong dibdibin ang mga salitang iyon. Alam kong mahirap, ngunit tandaan mo, marami ang humahanga at sumusuporta sa ginagawa mo. Ani Lambong, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Lambong, salamat. Alam kong may halaga ang ginagawa ko. Balang araw, sana makita rin nila iyon, sagot ni Maki, pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa mga sumunod na araw, bagamat may bigat sa dibdib, pinili ni Maki na magpatuloy sa kanyang mga pagsisikap, umaasa na balang araw ay makikita rin ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama, ang tunay na halaga ng kanyang pinaghirapan at ang positibong epekto nito sa komunidad. Sa lumalaking popularidad ng kanyang mga fishball, naramdaman ni Maki na panahon na para palawakin pa ang kanyang negosyo. Sa tulong ni Lambong, isinagawa niya ang mga pagbabago na magdadala ng mas maraming suki at magbubukas ng bagong oportunidad para sa kanyang lumalagong brand. Maki, bakit hindi natin gawing mas kaakit-akit ang iyong cart? Suhestyon ni Lambong isang umaga habang pinagmamasdan nila ang lumang cart na kinakalawang na ang ibang parte at kumukupas na rin ang pintura. Magandang ideya yan Lambong. Gusto ko ng isang disenyo na talagang mamumukod tangi at aakit sa mas maraming customer, sagot ni Maki, puno ng sigla sa mga posibilidad. Sa tulong ni Lambong, nagdisenyo sila ng bagong cart na hindi lang mas matibay kundi mas maganda rin, may makulay na palamuti, at mas organisadong espasyo para sa iba't ibang produkto tulad ng squid balls at kikiam. Hindi nagtagal, bukod sa cart, nagbukas din si Maki ng isang permanenteng tindahan sa sentro ng kalapit na barangay, at pinangalanan itong, Maki's Best Fishball. Maki, tingnan mo ito, hindi lang ito tindahan, simbolo rin ito ng iyong sipag at tiyaga, wika ni Lambong, habang sila ay nasa harap ng bagong tindahan. Oo Lambong, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Salamat sa iyong tulong, sagot ni Maki, ang kanyang mga mata ay may kinang ng pasasalamat at pag-asa. Sa pagbubukas ng tindahan, idinaos ni Maki ang isang maliit na pagdiriwang na dinaluhan ng mga suki, kaibigan, at mga kapitbahay. Habang naghahain siya ng libreng fishball at ipinapakilala ang kanyang bagong menu, hindi maikubli ang kasiyahan sa mga mukha ng mga dumalo. Maki, kahanga-hanga ang iyong nagawa. Ang sarap pa rin ng fishball mo, at ang mga bagong idinagdag mo, talagang patok, masayang sabi ni Aling Mirna, isa sa kanyang mga suking matagal nang tumatangkilik sa kanya. Dahil po sa inyong lahat ito. Kung hindi dahil sa inyong suporta, hindi sana lumago ang munting negosyo ko, tugon ni Maki. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa paglago ng kanyang negosyo, nagsimula rin si Maki sa paghahatid ng mga fishball sa mga opisina at eskwelahan, isang serbisyo na agad nag-click sa mga empleyado at estudyante, na naghahanap ng masarap at abot-kayang merienda. Isang araw, habang pinaplano ang ruta ng kanyang delivery, kinausap ni Maki ang kanyang kinuha bilang delivery rider. Jerome, mahalaga na on time at mainit pa rin ang ating mga produkto pagdating sa customer. Paalala ni Maki sa kanya. Boss Maki, huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko ang bawat delivery na parang sarili kong pagkain ang idini-deliver ko, sagot ni Jerome. Sa pagtatapos ng araw, nang mag-isa na lang si Maki sa kanyang tindahan, hindi niya maiwasang maging emosyonal. Mula sa simpleng pagtitinda sa kalye, ngayon ay mayroon na siyang matagumpay na tindahan at lumalagong delivery service. Maki, malayo na ang narating mo, sabi ni Lambong, na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Totoo yan Lambong, at marami pa akong plano. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit simpleng tindero lang ako dati, pwede ring magtagumpay sa mas malaking paraan, sabi ni Maki. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon at pangarap para sa hinaharap. Sa gitna ng lumalagong tagumpay ng Maki's Best Fishball, nakaharap si Maki sa mga bagong hamon na dala ng mabilis na paglago ng kanyang negosyo.
Isa sa mga ito ay ang panggagaya ng mga karibal, na nagsimulang magbukas ng mga katulad na tindahan sa bawat sulok ng barangay, at ang problema sa supply dahil sa patuloy na pagtaas ng demand para sa kanyang mga produkto. Sa pagnanais na magdala ng bagong elemento sa kanyang menu, at mag-alok ng kakaibang karanasan sa kanyang mga suki, naisipan ni Maki na idagdag ang mga Korean fast food items tulad ng tteokbokki, kimbap, at Korean fried chicken. Pinag-aralan niya ang mga ito sa pamamagitan ng panonood sa YouTube. Maki, tingnan mo itong recipe para sa tteokbokki, mukhang madali lang gawin at popular ito sa mga kabataan, sabi ni Lambong, habang magkasama silang nanonood ng cooking show sa isang tablet. Oo Lambong, mukhang masarap ito. At gamit ang mga espesyal mong spices, siguradong magiging hit ito sa mga customer, sagot ni Maki, puno ng pag-asa at excitement. Gamit ang mga natutunan sa internet at ang mahiwagang spices mula kay Lambong, sinimulan ni Maki ang eksperimento sa pagluluto ng mga Korean dishes. Maingat niyang sinunod ang mga hakbang, pinapalitan ng ilang sangkap, para umangkop sa panlasa ng kanyang mga suki, at para magamit ang lokal na available na mga rekado. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-eeksperimento at pagpeperpekto ng mga recipe, handa na si Maki na ilunsad ang bagong segment ng kanyang menu. Inorganisa niya ang isang tasting event sa kanyang tindahan, inimbitahan ang mga suki, mga food bloggers sa komunidad. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayong tikman ang aming mga bagong Korean fast food items. Sana'y magustuhan ninyo ang bago naming alok, masiglang inanyayahan ni Maki ang mga dumalo. Ang tteokbokki ay agad naging paborito, salamat sa perpektong timpla ng tamis at anghang. Ang kimbap ay pinuri dahil sa sariwa at masustansyang sangkap, habang ang Korean fried chicken ay hinangaan dahil sa crunchy nitong balat at malasang laman. Maki, ang tteokbokki mo, sobrang sarap. Nali-level up talaga kapag ikaw ang nagluluto, papuri ng isang popular na food blogger. Ang crispy ng chicken. Paano mo ito ginawa Kuya Maki? Tanong ng isang kabataang lalaki, na tila gustong malaman ang lihim sa likod ng kanyang crispy recipe. Napangiti si Maki, yun ang ating maliit na sekreto. Basta ang importante, ito'y masarap at nagustuhan ninyo. Ang tagumpay ng event ay nagdala ng bagong sigla kay Maki at sa kanyang team. Bagaman patuloy ang mga hamon tulad ng panggagaya at problema sa supply, ang pagkakaroon ng bagong offerings ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na ang kanyang negosyo ay patuloy na magtatagumpay at mamamayagpag sa kabila ng kompetisyon. Maki, patuloy lang tayo sa pag-innovate at pagbibigay ng dekalidad na produkto. Iyan ang susi sa ating patuloy na tagumpay, sabi ni Lambong, habang pinagmamasdan ang masayang mukha ng mga kumakain. Tumango si Maki, tama ka, Lambong. Hanggat nandito ang ating puso sa ginagawa natin, walang makakapantay sa atin. Sa patuloy na paglago ng Maki's Best Fishbowl, naimbitahan si Maki na magbukas ng branch sa isang malaking mall sa Pasay. Isang oportunidad ito na hindi niya akalain darating. Habang naghahanda para sa grand opening, hindi mapigilan ni Maki na maalala ang mga panahon na hindi siya pinapansin ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang tatay na si Mang Densyo. Isang umaga, naupo si Maki sa hapagkainan kasama ang kanyang pamilya. Tay, gusto ko lang pong ipaalam na magbubukas na po kami ng branch sa isang mall sa Pasay. Iniimbitahan ko po kayo sa grand opening, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa kabila ng kaba. Napatingin si Mang Densyo, halatang nagulat. Sa mall, ikaw, paano mo naman nagawang magkaroon ng branch dun? Tanong niya, ang tono ay halong duda at pagkabigla. Tay, maraming tao po ang nagustuhan ng fishbowl at iba pang pagkain na ino-offer ko sa aking store. Isa po sa kanila ang manager ng mall, at binigyan nila ako ng pagkakataon, sagot ni Maki. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Napakunot ang noo ni Mang Densyo. Hindi ko akalain, ikaw, Maki, na hindi man lang nakatapos ng pag-aaral ay magbubukas ng branch sa mall. Ang tono niya ay hindi na tulad ng dati, hindi na pang-iinsulto, kundi pagtataka. Hindi sumagot si Maki, ngunit sa kanyang puso, nadama niya na ito na ang simula ng pagkilala sa kanya ng kanyang pamilya. Dumating si Mang Densyo kasama ang buong pamilya sa mall. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang mahabang pila ng mga tao sa harap ng bagong branch ng Maki's Best Fishbowl. Ang mga tao ay sabik na sabik, ang ilan ay may hawak pang signage na may nakasulat na, Best Fishbowl in Town.
Hindi ako makapaniwala, mahinang bulong ni Mang Densho habang pinagmamasdan ng eksena. Habang nagbubukas ang branch, si Maki ay tinanggap ng masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Lumapit si Mang Densho, tahimik na nakamasid, ngunit halata sa kanyang mga mata ang halong tuwa at pagkamangha. Isang customer ang lumapit kay Mang Densho. Ang anak niyo po ba ang may-ari nito? Ang galing po niya. Ang fishbowl niya pati na rin ang iba pang pagkain ay napakasarap. Natigilan si Mang Densho. Oo, anak ko ang may-ari nito, sagot niya, ngunit ngayon ay puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni Mang Densho si Maki. Anak, patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na kaya mong maging ganito katagumpay. Masyado kitang minaliit noon. Pero ngayon, talagang pinagmamalaki kita ng husto. Napatigil si Maki, halos hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, niyakap siya ng kanyang tatay ng mahigpit. Ramdam niya ang init at taos-pusong pagsisisi nito. Tay, salamat po. Lahat ng ito ay para rin po sa pamilya natin. Hindi ko magagawa ito kung hindi ako pinalakas ng mga salita ninyo. Kahit minsan po ay mahirap at masakit, sagot ni Maki, pinipigilang maiyak. Sa hapunan ng pamilya, ang dating malamig na pakikitungo ni Mang Densho kay Maki ay napalitan ng mainit na pag-uusap. Pinuri niya ang determinasyon ni Maki, at maging ang mga kapatid nito ay tumulong na ngayon sa pagpapalago ng negosyo. Ano, Maki? Kailan ang susunod na branch, biro ni Mang Densho, na ngayon ay masaya nang nagbibigay ng suporta. Ngumiti si Maki, Tay, may mga plano na po kami. Pero syempre, step by step ito. Gusto kong siguruhin na ang bawat branch ay may parehong kalidad. Ngayon, si Maki ay hindi na lamang isang simpleng fishbowl vendor. Siya ay naging simbolo ng sipag at tiyaga, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong komunidad. Ang dating minamaliit ng kanyang ama ay ngayoy tinitingala at iniidolo. Maki, sabi ni Lambong, lumitaw sa tabi niya ilang gabi matapos ang grand opening. Nakikita mo ba, ang tunay na mahika ay nasa puso mo. At dahil sa sipag at malasakit mo, naabot mo ang ganitong tagumpay. Tumango si Maki, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat Lambong. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa fishbowl at sa mahiwagang mantika. Pero ngayon, alam kong ang tunay na sekreto ay ang pagmamahal sa ginagawa ko at sa mga taong pinagsisilbihan ko. At mula noon, si Maki ay naging inspirasyon, patunay na hindi nasusukat ang tagumpay sa pinag-aralan o sa estado sa buhay, kundi sa malasakit, sipag, at dedikasyon na ibinibigay sa bawat pagkakataon.